Hi everyone, Nico here. Sa video naman na to, pag-uusapan natin ang Ether channel. Isang technique na ginagamit para pagsamahin ng multiple physical links between switches para magmukha silang isang logical connection. Bakit mahalaga to? Kasi tumutulong ito para mapabilis ang connection, maiwasan ng loop issues at mas maging reliable ang network. Hindi na kailangan ng extra configuration per link. Isang setup lang, lahat sila gagalaw as one. So, let's see how it is set up and paano ito i-configure. So in this topology, we have VLAN 7 and VLAN 17 again. So, one network for VLAN 7 and one network for VLAN 17. So, as usual, ang ginawa lang natin is naglagay tayo ng IP address sa mga PCs and nakalabel na yung mga ilalagay natin dyan para makita nyo rin kung paano nga ba yung process, kung paano kino-configure ang Ether chat. Dito naglagay lang tayo ng default gateway, tapos lipat tayo ng PC1. Lagay lang natin ng mga IP na akma sa bilong niya based on our VLSN computation. 192. Dito, ayan, nakalagay natin that 192.0.1 ang ating magiging default gateway. Ayan. Dito, lipat naman tayo ng mga end devices ni PCL, PC4. Mga end devices ni switch 4. Dito naman meron tayong, sa topology to, meron tayong 4 na switches na magkaka-connect para sa mga VLANs. And meron din tayong router para sa routing kasi yun nga, sabi ko sa previous video natin, hindi makaka-connect yung different VLANs if walang router. Yan, nag-assign lang tayo sa PC3 and sa PC4. Nag-assign din tayo ng IP address, same with PC5. Yan, lagay lang natin ng correct subnet mask, yung default gateway niya. And, ayun. Sa PC5 naman tayo mag-move. Lagyan natin yung mga IP. Gayahin naman natin yung mga nakalagay na notes. Tapos lagyan din natin ang default gateway. After nyo malagyan ang mga IP, yung mga PCs natin, proceed tayo sa switch 1 and we will proceed sa pag-create ng mga channel group para i-assign sa isang member or group yung mga ports, yung mga physical link na ating gagawing isang logical na link. So, dito nag-create tayo ng VLAN 7, VLAN 17, and gagawin natin yan sa lahat ng switches. So yan, after natin malagyan lahat ng VLAN 7, VLAN 17, nilagay natin siya sa lahat ng switches, magpo-proceed naman tayo sa paglilipat ng access port dun sa mga PC and para mailagay din natin sila yung mga PC sa tamang VLANs. So dito, i-input nyo lang yung port kung saan nakasaksak yung mga end devices nyo. In this case, nakasaksak si PC0 sa 24, fast Ethernet 24, and ayan, nilipat lang natin siya sa VLAN 7. And kita nyo, nag-orange siya kasi yun nga, nalipat siya, naiba yung port access niya. And same with this one, sa 23, nakalagay si VLAN 17, and i-assign lang natin si fast Ethernet 023 para sa network ni VLAN 17.
guys, gagawin din natin siya sa lahat ng switches na um, may end devices. Kaya we should skip this and let's see. Kapag ilagay nyo na lahat, let's proceed to the next step. So yun, after assigning our end devices to their respective VLANs, magpo-proceed naman tayo sa switch 1 para in-configure yung Ether channel. So parang yung mga ports na FA01 and 02 ay pagsasamahin na natin into one channel to deliver the same VLANs. So dito, sinelect lang natin as range. Kasi ito yung command para i-select yung multiple port or physical links ng isang switch. So, inassign lang natin siya sa channel group 1. Nga pala guys, sa switch 1 to switch 1, tapos yung kabila. Ang gagawin nga pala natin dito is for this Ether channel, ang gagawin natin dito ay PAGP. So, after natin siyang ma-assign sa channel group 1, tinawag na natin yung interface na port channel 1 kasi nakapag-rate na tayo ng channel group. So, inassign natin siya, tapos inassign natin siya sa VLAN 7 and 17. As in, isahan na siya. Lahat ng members ng VLAN ng port channel na yun is nakatrunk na. Kaya yung maganda sa Ether channel. Parang ginagawa niya ng isang logical link yung multiple physical links. So ito, sinalik lang din natin ang range ng fast Ethernet 1 to 2 sa kabila para gawan ito ng group, and same channel group lang din, channel group 1. And then after natin makapagawa ng channel group, mabigyan natin sila ng members, may lagay natin sila sa isang port link, mapag-combine natin sila, is yun na yung tatawagin natin, magiging interface port channel 1, and then saka natin siya itatrunk. So lahat ng member ng channel na yon is matatrunk. Lahat ng yan kasi yun nga, iisang link na siya. Ayan, switch port mode trunk lamang para matrunk natin yung mga VLANs, makapag-communicate sila to one another. VLAN, same VLAN to say VLAN, same VLAN to same VLAN. So, dito naman for this port channel 1, and nakalagay naman sa label, ang ginamit natin dyan is yung PAGP. Meron silang mode na desirable at auto, but in this particular activity or topology, ang ginamit natin is desirable. Bakit? Kasi para ma-ensure natin na ma-form talaga yung Ether channel. Yung desirable mode kasi, siya yung nag-initiate na ma-form yung Ether channel. And dito naman sa channel group 2, gumamit din tayo ng PAGP, which is desirable. Both desirable on both sides ng switches. Yung nandito sa right side at saka yung nasa gitna, pareha silang desirable. So, nasign lang natin sila sa group 2, and then saka natin sila tinanong. Just like yung sa ginawa natin sa switch 1 at saka yung sa nasa gitna rin. Mag-exit na tayo dito. After natin, lilipat tayo dun sa kabila niya switch, dun sa switch 2. Ayan. Para ma-configure din natin. So, fast Ethernet 3 and 4. Tapos, ayan, configure lang natin, ilagay natin sa channel group 2. And guys, isa lang sa mga kapag nauna yung wiring, is medyo nakakabala nga siya sa pag-command kasi may mga lumalabas na yan, blocking fast Ethernet 04 on VLAN 001 kasi, ayun nga, yung isa nakatrunk na, yung isa hindi pa, so hindi siya makadaan. So yan, after that, nakakarate na tayo ng interface for channel 2.
And then, tatawagan na lang natin si interface port channel 2 and lahat ng members ng physical link na yon ay maapektuhan ng mga command na isusunod natin. Kagaya ng switch port mode trunk and switch port trunk allowed VLAN. So, ang Fast Ethernet 3 and 4 ay nakatrunk na rin. And VLAN 7 and 17 can travel. So, after dito, tapos na tayo sa port channel 1 and port channel 2. Pupunta naman tayo sa port channel 3 and port channel 4. So, dito sa port channel 3 and 4, gumamit lang tayo ng PAGP. So, yung PAGP naman, hindi pala. Sa port channel 3 and 4, gumamit naman tayo ng LACP. So, si LACP talaga yung, standard. Kasi si PAGP, limited lamang siya to Cisco device. Unlike dun sa LACP, parang cross siya. Kahit pwede. So, kahit anong brand. Kaya, si LACP talaga yung standard ngayon. IEEE standard. So, ayan, kinonfigure lang natin si switch 1 kasi nakasaksak doon si Fast Ethernet 3 and 4 and then nagawa lang tayo ng port channel number 3 and after noon, tawagin lang natin si port channel 3 para lahat ng member niya is matrunk na rin, hindi na pa isa-isa ganun. Saves us time. After niya matrunk, is lilipat naman din siya sa kapartner niyang switch, which is si switch number 4, number 3, yung nasa gitna. And then, ayan, lumalabas na naman yung block PV ID local kasi yun na, nakasaksak na siya. Medyo nakakaabala lang siya sa pagko-command natin kasi yun nga, natrunk na yung isa, tapos yung isang end hindi pa. Kaya nagkakaganyan siyang error. But pag natrunk na natin yan, mawawala na yung worries nyo, ma-unblock na yan. Yan, Fast Ethernet 3 and 4, tapos inasign lang ulit natin siya sa channel group 3 and tinrank natin yung channel group 3. Dito naman sa may dalawa siyang mode dito sa PAGP. Yung active at saka yung passive. Kapag active, siya yung nag-i-initiate ng ether channel. Tapos si passive, yung kabilang side, is naghihintay lang siya na ma-form yung sa kabilang side. So dito, ginamitan ko siya ng both active para to ensure na ma-perform yung ether channel. So after that, proceed tayo ulit sa switch 3 para naman i-configure yung last ether channel link natin na si port channel 4. Ayan, si 5 to 6, si Fast Ethernet 5 to 6 ang members ng port channel 4 and then yung channel group, gawa lang tayo ng channel group mode on. Dito naman, isa sa mga mode na ginamit natin dito is on. Ang on ay may condition siya kapag gumamit ka ng on sa kabila, dito sa side na to, dapat sa kabila on din. Kasi ito ay parang manual configuration. Automatic na siyang magfo-form ng ether channel, hindi kagaya ng sa LACP at PAGP ay nag-i-initiate pa siya ng negotiation or kung sino magpo-form ng ether channel, which is yung desirable, tsaka yung auto, at tsaka yung active and passive. At dito, lumipat tayo sa kabilang switch, and then, yan, Ethernet 5 to 6 lang din yan, and gagawin din natin siya ng channel group. Ayan. As pagka-assign natin sa kanya ng channel group, ayun, same lang, tatawagin natin yung channel na yun, yung interface ng channel na yun, para matawag or ma-configure natin lahat ng members niya. Yan, may lumabas lang na error. Nalabas talaga yan kasi guys, hindi pa naka-configure yung nasa kabilang switch. So, expect nyo na makakabala talaga yan sa pagko-command natin. Yan, interface, port, channel 4, ayan, hindi na natin itatrunk. Tapos, i-allow lang natin yung VLAN 7 and 17. After natin magawa yan is
i-configure naman natin ang router on a stick, yung ginawa natin sa previous lesson. And guys, inulit ko lang VLAN 717. Medyo may nalabas kasing error. And after that, exit na lang tayo and pwede na tayo proceed sa next step. So after that, proceed tayo sa switch 0 para i-configure yung STP. Kasi by default, si STP pa rin yung nakikipag-negotiate kung sino ba yung magiging root bridge dun sa mga truncated na switches. So dito, naglagay lang tayo ng command spanning tree VLAN 717 priority 4096. So bakit natin nilagay yun sa switch 0? Kasi gusto nating mangyari is maging priority ng mga dadaan na data si switch 0 bilang isang tulay. So, kunwari nag-send tayo ng ng ping from PC0 to PC4. Ang mangyayari is ipa-priority niyan, dumaan dun siya from switch 1 to switch 0 hanggang makarating siya ng switch 2 and eventually makarating siya ng PC5. Kasi dun yung destination, di ba? At pagkabalik niya, ganun din. Dun din siya dadaan. Ang mangyayari dito, kapag nakapag-set tayo ng priority, kailangan din natin mag-second ng secondary. Para kapag nasira yung root bridge natin o may nangyaring problema, is may dadaanan pa rin siya. Like for example, nakapag-set na tayo ng priority. Imagine nyo na nakablock na yung port niyan sa pababa. Dun kay port channel 3. Naka-block na yung port na hindi nadadaan dyan yung mga packets kasi ginawa nga natin priority si switch 0 which is yung nasa gitna kasi mas optimal yun. Again, hindi nyo naman kailangan mag-set ng root bridge kasi meron ng si STP matalino, kaya niyang mag-elect ng sarili niyang root bridge, but as a network administrator, dapat alam mo kung saan magandang i-priority yung switch para mas mabilis na transaction at mas smooth. So dito proceed naman dito nakapaglagay na tayo ng priority to switch 0 and switch 2 and proceed na tayo sa router on a stick. Ayan. Make sure ko lang yung port and then gigabit Ethernet 00. Ayan. Snow shutdown para buhayin yung port. Exit. Tapos punta naman tayo sa fast. Sa gigabit pa rin. Tapos lagyan na natin siya ng sub-interfaces. Again, best practice dito, yung point na ilalagay nyo is dapat ka-number ng VLAN na kinreate nyo sa mga switch para hindi na kayo malito. Tapos encapsulate lang natin itong purpose nga nito, yung parang nilalagay lang natin sa iisang capsule ang magkakaibang VLAN para hindi na siya mag-consume ng another space dun sa mga support ng router at mas natutulungan itong tayong makatipid. Ito naman IP address 10.192.0.1. Ito naman, tinuro ko na ito sa previous video. Yung ilalagay nyo IP address ng VLAN nyo sa sub-interface is yung default gateway and make sure na tama rin yung subnet mask. And yeah, that's it. Kapag katapos dito, lipat naman kayo sa VLAN 17 guys, you can use the up arrow para hindi na kayo mahirapan mag-type ulit. Then you can just modify the number na ginawa ko. So ayan guys, nagkamali ako dito, na-enter ko siya kasi pag nag-exist na yung VLAN ID na yan, hindi na siya gagana. Kaya dapat na talaga siyang baguhin. Encapsulation.1Q17 para sa VLAN 17 and again, nilagay ko lamang yung default gateway na ginamit ko kay VLAN 17. Kasi again, yung default gateway siya magsisilbing exit and communication ng bawat magkakaibang VLAN for them to route sa router and mag-send kahit na magkaibang VLAN sila ang galing at saka kung kabilang VLAN yung magre-receive.
Yan, nailagay na natin siya dyan. And guys, may na-encounter lang tayong overlap and then ayusin naman natin yan kasi parang nailagay ko dun sa yung address niya sa VLAN 7 na dapat sa VLAN 17. So, inulit ko lang dito. Ayan, tinama ko yung address sa VLAN 7. So, after natin ma-configure yung router on a stick, mapapansin nyo naman dito na nagkakaroon siya ng broadcast storm. Kasi kita nyo, yung rapid blinking ng mga ports. Kasi wala tayong sinet na security sa mga ports para i-allow for looping or some other issues. So, naglagay lang tayo dito ng spanning tree, port hash. Inaalaw nito na mas mabilis ang initialization ng ports. And si spanning tree BDPU guard naman is pinaprotektahan nito yung ating port sa mga loops. Paano protekta? Ginagawa niya ito by shutting down or disabling the ports. And after doing that, nakapag-set na tayo ng protection sa mga port. Nalagyan natin siya ng BDPU. It's time now for testing. So as you can see naman, nagsasuccess naman siya. I even put it sa simulation mode para makita nyo kung paano nagtatravel yung mga data, yung mga packets. So tinest ko siya sa lahat. And gladly, fortunately, naman siya successful. So I hope you guys learned something. Again, Ether channel is grouping a certain multiple physical link para may isang logical link na lang siya para mas efficient. Kasi pag mas maraming link ang tutulungan is mas mabilis yung transfer ng data. Yun lamang, and maraming salamat. If you guys have concerns, just comment down below. Ingat!